Naniniwala ka ba na ang baluktot ay pwedeng maituwid? Maniwala ka kaibigan, dahil sa ating ebanghelyo ngayong araw ay yan ang ipinamalas ni Jesus na kanyang angking kakayahan. Ako nga po pala si Paula Cristina Gawat. Tara, samahan mo muna ako dito sa Landas ng Pag-asa. Sa Gospel ni Luke sa chapter 13 verses 10 to 17, may isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon di nakaunat ito at nagpapuri sa Diyos. Anong dahilan kung bakit baliko papaharap ng ganyan ang likod ng babae? Dahil sa masamang espiritu. At sinong nagpagaling sa kanyang karamdaman? Si Hesukristo. Walang ibang nakagawa nun. The woman was suffering for 18 years. Imagine. Ngunit sa isang salita lamang ni Jesus ay tumuwid o nakaunat ang kanyang likod sa wakas. Maliban sa ating physical na pangangatawan, ano pa sa tingin nyo ang kayang baluktutin ng masamang espiritu? Isa na rito ay ang kaisipan. Kayang baluktutin ng masamang espiritu, the devil, ang isip, at hatid niya ay walang iba kundi kasawian. Ayon sa Proverbs, hindi uunlad ang taong baluktot ang pag-iisip, at ang taong sinungaling ay daranas ng kasawian. Kapag baluktot ang isip, ay nababaluktot din ang sistema. Nagsasaya ang napakaraming masasamang espiritu, no? Sa tuwing nakikita nilang baluktot ang sistema. Mukha po ba akong nag-over-spiritualize? Pero hindi po ba? Ang pagkabuluktot, ang pagkakorap, ito po ay bunga ng masasamang espiritu na nag-iimpluwensya sa isang tao. And when we look at it in a spiritual sense, in our Christian faith, si Jesus lamang ang ating pinakamabisang panangga at sandata sa mga masasamang espiritu. Alam niyo po ay napakamaawain ng ating Panginoong Diyos. Nakikita niya ang ating paghihirap. At ako po, may pananampalataya ako na may ginagawa siya tungkol dito. Remember, our battles, this battle that we face is God's battle. He fights our battles. And He is victorious and will ever be victorious. Ngunit syempre, kailangan po ay tayo rin ay mayroon din tayong gawing parte. At isa na rito ay ang palaging pagpunta sa presensya ng Panginoong Jesus. Katulad na lamang po ng babae sa gospel ngayon, sa tingin niyo po ba ay magkakaroon ng pagkakataon si Jesus na makausap siya, na mahawakan siya at mapagaling siya kung wala siya doon sa kinaroroonan ni Jesus, doon mismo sa venue? Diba hindi? At ganun din, tayo rin po, kung nasaan si Jesus, ay kailangan naroon din tayo upang ang baluktot sa atin ay maituwid. Siyempre, hindi yun nangyayari overnight, It's not just a one-time thing. That's why kailangan parati po tayong lumalapit kay Jesus at pupunta sa kanyang presensya. And, they say that when you encounter Jesus, when you are face-to-face with Jesus, you will never leave the room unchanged. So sana po ay na-bless kayo sa short reflection video na ito. Paki-like and share na rin po sa inyong mga friends para marami pa tayong makasama dito sa Landas ng Pag-asa.